Dito kayo maluloka mga kababayan. May isang Duterte supporter na sumasamba kay Satanas. As in yung Satanas, yung God of the underworld na si Hades. Nababanggit ko yan sa mga live ko, di ba? Yung hari ng impyerno. And hindi, I think may mga ano nito eh, may mga halata kung sino kasi pinost ko to sa Facebook. Pinost ko yon dahil sa dami ng mga information na bala ko sanang i-share na lang sa live natin sa Princess Maui 2. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating backup channel, hanapin nyo lang Princess Maui tapos number 2 kasi yun yung pangalawa nating channel. Doon nagla-live ako ahead of like mga 10 minutes kesa sa ating main channel na ito. Alright? Maybe I should upload this video to Princess Maui 2 channel. Pwede ko naman siguro i-upload sa parehong channel. Sige. But anyway, sa dami ng nare-receive kong info, minsan kailangan ko nang i-post kasi most of the time nakakalimutan ko. And kanina mga kababayan, may tumawag sa akin. Tawagin na lang natin siyang puting ahas. Maybe not. Puting ano kaya? Puting pabo? Bahala na. Puting ibon. Puting ibon na lang. Okay, may tumawag sa aking puting ibon na ang dami niyang shinare patungkol sa mga peking Duterte supporter. Ang sabi ko nga, nakakatuwa naman kasi akala ko, well, nung December mga kababayan, last year, akala ko, iilan lang kaming may alam. Like, 3 lang siguro kami, 'di ba? And sa mga vloggers, ako lang yung nakakaalam na merong mga double agents. Merong mga peking Duterte supporters. Merong mga Trojan horse. Merong Judas. Merong nagkukunwari. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, itong mga double agents, hindi lang ito mga vloggers. Yung iba dito, politiko rin. Okay? Pero mga kababayan, kung 100 man ang double agents, ang alam ko lang, mga 10 lang. May iba pang nakadiscover lately na napakarami pala nilang peke. So hindi lang yan vlogger, hindi lang yan Duterte supporter, hindi lang yan politiko, meron diyang mga group leaders, group members ng mga Duterte groups. Meron talagang mga nirecruit para magmanman. Hindi lang sa grupo ng mga supporters ng mga Duterte, kundi mismong para magmanman sa pamilyang Duterte. Yan yung si Alpot, considered yan na double agent. Kasi she's pretending to be loyal to PRRD, pero according to Miss Maharlika, pinipicturan niya ang masiselang parte ng katawan ni Tatay Digong at pinapakita niya sa ibang tao. Buti sana kung kahit pa kaaya-ayang tingnan, hindi pa rin maganda. Pero yung 80 anyos, kung nakahubad man sa banyo or sa higaan, bakit mo pinipicturan? At pinagtatawanan daw niya. At ang nakapagtataka, ipinagtatanggol pa si Alpot ng mga dikit sa kanyang mga vloggers and vloggers. So siguro may napapala talaga sila kay Alpot, kaya pinagtatanggol nila yan. Pero hindi nila masagot, hindi nila mabigyan ng tamang reaksyon kung ano ang kanilang masasabi kay Alpot na ipinangangalandakan ang malalaswang picture ni PRRD sa ibang tao. Kasi sabi ni Miss Marlica, hindi lang sa kanya pinakita, may iba pang taong pinakitaan si Alpot. 4 nga eh, sa mga kakilala ni Miss Marlica or kasama niya sa The Hague. So kung pinapakita niya yun kay Miss Maharlika at sa mga taong first time niyang makikita, imposible hindi niya yung pinakita sa kanyang mga aso doon, yung mga nanggugulo, mga isnaberong, mga taga-Dahig or taga-Netherlands na mga Pilipino. 'Di ba yung nagsisiga-sigaan doon sa Duterte Street, Duterte Forest, sa harap ng ICC, yung mga isnaberong mga taga-Netherlands na sambang-samba rin kay Alpot at inaakusahan nga ni Miss Maharlika na binigyan ni Alpot ng pera yun
Magkano raw ang dala ni Alpot? 30,000 euros. Mahigit 1,000,000 yun mga kababayan, baka 2,000,000 yun sa Philippine money. Okay? So saan kumuha si Alpot ng pera? Allegedly nga po, backed up yan ng isang bilyonaryo or mayamang angkan kung ano man. Kaya mahirap daw kalaban si Alpot. Kaya itong mga double agents ay kiss ass kay Alpot. Hindi nila sinasagot yung akusasyon ng kanyang pag 'di ba, pagpapakita ng mga pictures kung kani-kanino, ni PRRD para patunayan lang na dikit siya or maybe girlfriend siya or may power siya, hindi natin alam ang motibo. Dinidedma ng mga double agents yung ginawang yun ni Alpot, basta pinagtatanggol lang nila against Miss Maharlika. Ito ang nakakalungkot. Isa sa mga double agent, di umano, ay sumasamba kay Satanas. I think iba si Satanas kay Lucifer, pero well, interchangeably ginagamit naman yan eh. When we say Lucifer, parang siya na rin yung hari ng impyerno, di ba? Well, kung ano man ang kaibahan, basta't pareho silang hari ng kadiliman or Panginoon ng kadiliman, yan ang sinasamba ng isang double agent. And hindi ako makapaniwala. Pero habang ako'y nagmumuni-muni, nagre-reflect mga kababayan, it made a lot of sense or it makes a lot of sense na mukha nga yang sumasamba sa hari ng kadiliman. Kasi sabi ko, mabait, mabait eh, malumanay magsalita, 'di ba? Pero minsan naano rin, nawawala rin sa composure, napipikon din sa mga kapag ang pinag-uusapan si Mangga. Kilala nyo? Yun na yung mga hint. Kapag ka inaakusahan siya na makamangga, nagagalit siya. Or kapag pinag-uusapan din yung double agent, pikon na pikon din siya. Ngayon, dali po, may tumatawag. Kunin ko lang phone ko ha. Hold on. Hello, telepon? Going back. Mamaya ko nasagutin. Dali. So, sabi ko, Duterte supporter, pero double agent. And then, dali na po. Okay, mamaya na. Sumasamba sa hari ng kadiliman. Paano? Ang sabi sa akin ng puting ibon, sa mismong bahay niyan, merong mga figure or may mga symbols ni Satanas na nakadisplay. Maybe may altar, sabi ko nga sa post ko, baka may altar din na niluluhuran nila or my God, alarming to mga tatkuya. Hindi ako makapaniwala kasi mabait, malumanay magsalita. Pero minsan lumalabas din ang kamalditahan. Well, mukhang masungit ang mukha paminsan-minsan. Sabi ko, kaso mga kababayan, reliable ang source natin. Sa iyo, double agent na sumasamba sa alagad ba ng kadiliman? Sa hari ng kadiliman. Ang may sabi nito sa akin ay kaibigan mo. Kilala pang tao. Bakit niya alam ito? Sumasamba ka raw kay Satanas. Mga kababayan, hindi naman bago sa akin to kasi I have a friend na ngayon ay satanista na. As in si Lucifer na rin ang dinodiyos. Meron nga siyang mga meron siyang mga uh, naka-frame na mga picture ng parang kambing kasi kapag tiningnan, hanap na ako. Kapag tiningnan mo kasi yung kambing mga kababayan, mukha rin namang demonyo. Pero ang kambing naman maamong hayop, di ba? Nakakaaliw nga sila eh. So, meron siyang mga gani-ganitong mga sinasambang or nakadisplay sa bahay niya.
Yan, di kambing, kasi mukha nga namang evil, di ba? Oh, ayan. Lapit ako, baka mahina. Hello, hello, mahina ang audio na naman. Bakit mahina ang audio? Aba? Anyway, Diyos ko, nababother ako. Hello? Alright, let's continue. Ayan, may mga ganyan siya mga display, mga inverted na pentagram. Ayan. Yan, mga symbolism ni Satanas. So, meron kayang ganito sa bahay ng double agent na ito? And this is really alarming or frightening or scary. Right? Bakit siya sumasamba kay Satanas? Ngayon, may mga nakita akong at may mga na-realize akong sign na posible. Kasi reliable yung tumawag sa akin. May kredibilidad. Duterte supporter din at kaibigan niya. Mas kilala pa nga sa kanya eh. Mas famous pa nga sa kanya, kung tutuusin. So, sabi ko, yung jowa nitong double agent, parang may mga alias na pang Satanas. And then, mahirap sabihin lahat. Yeah, yung mga code name, or pangalan ng page or whatever, may mga signs na pang demonyo. Alam nyo kasi, katulad ng friend ko na yun na may mga symbols na ganito sa bahay nila, sobra siyang matalino. Na-frustrate siya sa mga turo ng Kristyanismo, even ang Catholic Church. Okay? So, parang na-disappoint siya. Actually, mga kababayan, even the Catholic Church, parang hindi naman talaga. Is it the Catholic Church though? Parang hindi naman din si Jesus Christ ang sinasamba. Kasi parang may mga ganito rin namang symbol sa Catholic Church. May mga pentagram na ganyan na inverted. Or may mga kambing or what, mga fallen angel na symbols and whatnot. Diba? Sa sobrang katalinuhan ng kaibigan ko, mga kababayan, which itong mga sumasambang double agent kay Satanas, sa tingin ko, kaya siguro naging satanista na, or nagkaroon na ng relihiyon or nasa relihiyon na ng satanismo, baka dahil sa sobrang talino. Nakulangan sila, hindi sila nasatisfy sa turo ng Kristyanismo about the Creator, about the powerful being. Also, di ba, si Lucifer kasi parang God of ano ba, wisdom or something. Parang ano yan eh, 'di ba sinisimbolize, parang may mga symbolism ng ano ng mga ng apoy si Satanas or si Lucifer, na ang apoy ay liwanag, kaliwanagan, right? Ito yung parang ang mga tao ay katulad yan, may forbidden fruit na kinain ni Eva at Adan. Kumbaga, wag mo ngang gagawin yan. Parang kasi may fruit of wisdom or something, 'di ba, magkakasala ka. Kumbaga, parang ang dating sa turo ng Christianism, may mga bawal na gawin ang tao at utos 'yun ni Lord. Na kapag ginawa mo 'yan, mamamatay ka. Hindi naman namatay si Eva at Adan, pero na-discover nila yung mga kaalaman na siguro ayaw ng creator natin na ma-discover natin. Pero karapatan din kasi natin na matuto, karapatan din natin ang knowledge at wisdom. So aside from the forbidden fruit, maybe ang sinisimbolize ng apoy ay at ni Satanas ay bearer of wisdom and light. Parang even yung ano yung Statue of Liberty sa New York. Ano yan, 'di ba? Liberty enlightening the world, hindi naman lang din yan symbolism ng ano ng kalayaan, kundi parang symbol yan according sa mga ano, sa mga ang tawag sa kanila, mga scholars, ay symbol din ni Satanas, yung Statue of Liberty. Or symbol yan ng isang babae na may dalang sulo, may dala nga na kaliwanagan, wisdom.
na parang parang ipinagbabawal ni Lord or something kasi hindi ako masyadong religious, pero ito yung naaalala ko sa kinukuwento sa'kin ng mga kakilala kong, very knowledgeable dito, na ipinagbabawal nga ni Lord na malaman natin ang lahat ng kaalaman. Okay, lahat ng yeah, ng knowledge na meron ang universe. Ay kaso mo, si Lucifer matalino, curious, so yung mga bawal, kumbaga ano siya, defiant siya kay Lord. Okay, kinokontra niya lagi at natutunan niya ang napakaraming bagay or something dahil nga sumuway siya kay Lord. So itong kaibigan kong matalino, naghanap siya ng ibang outlet, ng ibang religion or ng ibang knowledge na masa-satisfy yung kanyang cravings. And ngayon, sa tingin ko, nasa-satisfy siya sa mga forbidden knowledge, forbidden fruit, whatever, forbidden mga hidden ano man 'yan, information or what, dun siya na-curious. Kumbaga na-provide ng Satanism or kung anong religion man 'yan, yung curiosity niya. Hindi kaya itong matatalinong double agent gano'n din? Sa sobrang talino naghahanap ng iba pang katalinuhan na hindi kayang ibigay ng mga textbooks at ng mga old religion or yung widely known religion. That's why nagre-resort sila sa Satanism. Meron kayang naibibigay na satisfaction ang pagsamba nila kay Satanas? Nagdala ba sa kanila ito ng alwan sa buhay, dagdag na material na bagay? Nagdala ba ito sa kanila ng pleasure? Ito ba ay fetish lang? And kayo ba ay magtitiwala sa isang Duterte supporter na double agent pero sumasamba pala kay Satanas? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.